Disyembre 26, 2004, isang araw pagkatapos ng Pasko, habang milyon-milyon ang nagdiriwang sa paraisong mga dalampasigan ng Timog Silangang Asya, biglang nagbago ang lahat. Isang higanteng alon, kasing taas ng isang gusali ang bumangga sa mga baybayin ng Indonesia, Thailand, Sri Lanka at iba pang mga bansa. Sa loob lamang ng ilang minuto, daan-daang libong buhay ang naglaho. Ngunit, paano nga ba ito nangyari? Bakit walang babala? At paano ito nag-iwan ng marka sa kasaysayan bilang isa sa pinakamalupit na natural na sakuna ng modernong panahon? Disyembre 24, 2004, masaya ang mga turista at lokal na naghahanda para sa pagsalubong ng bagong taon. Sa Thailand, Sri Lanka at Indonesia, puno ang mga beach resorts at walang sinuman ang may ideya kung anong mangyayari sa loob ng 2 araw. Ngunit sa ilalim ng dagat, sa lalim na 30 kilometro, isang trahedya ang unti-unting nagbabadya. Ang Indian Ocean ay nakatuntong sa dalawang nagbabanggaang tectonic plates, ang Indo-Australian Plate at ang Eurasian Plate. Sa loob ng halos isang siglo, unti-unting naiipon ang tensyon sa pagitan ng dalawang ito. At tulad ng isang patpat na pilit mong binabaluktot, darating ang oras na ito'y mapuputol. At noong umagang iyon ng Disyembre 26, 2004, pumutok ang fault line. Isang lindol na may lakas na 9.3 magnitude, isa sa pinakamalakas na naitala sa kasaysayan, ang yumanig sa Indian Ocean. Alas 7:57 ng umaga, 23,000 atomic bombs ang katumbas ng enerhiyang pinakawala ng lindol. Hindi lang ito basta pagyanig. Ito ang nagsimula ng isang napakalaking tsunami. Sa ilalim ng dagat, biglang tumaas ang seabed ng halos 8 metro. Itinutulak pataas ang isang dambuhalang alon. Ang bilis nito, kasing bilis ng isang eroplano, mahigit 800 kilometro kada oras. Ngunit sa malawak na karagatan, halos hindi ito napansin. Tahimik itong dumaloy papalapit sa mga pampang. Walang sino mang nakakaalam na ang isa sa pinakamapaminsalang tsunami sa kasaysayan ay paparating na. Sa mga isla ng Thailand at Sri Lanka, biglang umatras ang tubig dagat, isang hindi pangkaraniwang pangyayari na dapat sana'y nagsilbing babala. Ngunit sa halip na tumakbo, maraming turista ang lumapit upang tingnan ang napakabihirang eksena. Hindi nila alam na sa malayo, ang higanteng alon ay bumubuo na. Nang makita na nila ang naglalakihang alon na paparating, huli na ang lahat. Which ravages coastal cities in the region. In Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, even stretching to the shorelines of Somalia. Ang unang alon ay mahigit 3 metro ang taas, ngunit kasunod nito, isang dambuhalang pader ng tubig, 15 hanggang 30 metro ang taas, kasing laki ng isang 5 palapag na gusali ang bumagsak sa mga baybayin. Sa bilis na 40 kilometro kada oras, walang sinuman ang nakatakbo. Ang tubig ay dumaluyong na parang isang itim na bulldozer. Winasak ang lahat ng gusaling madaanan. Sa mga video footage, makikita ang mga sasakyan, puno at buong bahay na inaagos na parang laruan. Ang mga taong nagtangkang lumangoy, agad silang tinangay ng rumaragasang tubig, puno ng mga matatalas na debris. Ang bawat hampas ng alon ay parang pagsabog ng isang bomba. Sa loob lamang ng ilang minuto, libo-libo na ang namatay. Sa Banda Aceh, Indonesia, ang pinakamalapit sa epicenter, halos 70% ng syudad ay nawasak. Ang dating mga mataong kalye at tahanan, naging isang disyertong punong-puno ng putik at wasak na mga gusali. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang palaisipan ang lumutang. Bakit nanatiling buo ang mga moske sa Indonesia? Ang sagot ay nasa kanilang disenyo. Ang malalaking haligi ng moske ay hindi madaling matibag at ang bukas na istruktura nito ay nagpapahintulot sa tubig na dumaan sa ilalim nito, imbes na ito'y buhatin at wasakin. Sa kabila ng matinding tsunami, maraming tao ang nakaligtas sa pamamagitan ng pagtakbo sa loob ng mga moske. Sa kabuuan, tinatayang 220,000 katao ang namatay sa loob lamang ng ilang oras
isa sa pinakamalalang natural na sakuna sa kasaysayan ng mundo. Pinakamalubha ang tama sa Indonesia, Sri Lanka, Thailand at India. Milyon-milyon ang nawalan ng tirahan at ilang buwan bago muling makabangon ang mga naapektuhang bansa. Matapos ang sakuna, lumabas ang isang mahalagang tanong. Paano ito naiwasan? Dahil sa kakulangan ng tsunami warning system sa Indian Ocean noong 2004, walang babala ang naibigay sa mga tao. Dahil dito, mabilis na nagkaroon ng pandaigdigang pagkilos upang bumuo ng isang mas maayos na tsunami early warning system. Sa ngayon, may mahigit 150 seismic stations at tsunami detection buoys sa Indian Ocean upang maiwasang maulit ang ganitong trahedya. Ngunit sa kabila ng mga teknolohiyang ito, isa lang ang pinakamabisang proteksyon laban sa tsunami: ang kaalaman at kahandaan ng mga tao. Ang taong 2004 Indian Ocean Tsunami ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan, hindi lang bilang isang trahedya, kundi bilang isang paalala kung gaano kalakas ang kalikasan. Ngunit higit sa lahat, isa itong aral sa mundo na sa harap ng matinding sakuna, ang pinakamahalagang sandata ay ang ating kaalaman, pagkakaisa at kahandaan.